Love Serye TV. I hate that I love you, Mr. Billionaire. Tunghay na po natin ang ikapitong bahagi. Paulit-ulit na inihampas ni Mavi ang hawak na magazine sa natutulog pa rin si Earl. Or should she start calling him hot now? What kind of a sick joke was that? He woke up startled. Isinangga nito agad ang mga braso sa mukha. What the hell? Parang disoriented pang tanong ng lalaki. Mavi, what the... Ibinato niya kay Earl ang magazine, saka na maywang. Hindi niya nalaman ang iisipin. Kailangan ba niyang matuwa na hindi totoong paid escort lang si Earl? O mas nabibisit dahil hindi nito naisip banggitin ang katotohanan kahit tapos na ang palabas at magkasama sila sa loob ng ilang araw? Kanina pa sila magkasama. Hayun nga't nakatulog na si Earl sa kama niya pero wala man lamang itong nabanggit. Wala bang balak ang lalaki na sabihin iyon? Hindi pa naman ay nag-aalala na si Mavi maisip pa lamang na may kasunod ng trabaho si Earl. Iyon pala, wala siyang dapat ipag-alala. Ang hudas, kukuha lang ng litrato, hindi pala ilalako ang serbisyo sa mga babaeng nangangailangan. Parang gusto niyang manliit sa mga nasabi sa lalaki at parang gusto niya itong batukan sa ginawang pagpapahirap sa kanya sa Negros. Nanggigil siya nang maalala ang eksenang nag-i-issue pa siya ng tseke. Kinuha niya ang unan at muling ipinaghahampas sa lalaki. Enough, Mavi. Mukhang inis na rin si Earl. Inagaw ang unan ng tangkain niyang umabot ng isa pa, mabilis nitong inilagay sa likuran ng lahat ng iyon. What the hell is wrong with you? Tinatanong mo pa. Ano, wala kang balak sabihin sa akin kung sino ka talaga? I'm so mad at you right now, Earl. Or, is it hot? Nawala ang kunot sa noon nito at unti-unting napangiwi. Sa huli ay bumuntong hininga. It slipped my mind. I'm sorry. It slipped on your mind? How could something like that slip your mind? It's like, oh, I cut my arm off, but I forgot. Jeez. Bigla na lamang tumawa ng malakas si Earl na lalong ikinainis ni Mavi. Inabot nito ang kanyang kamay at hinigit pa siya papalapit. Napasubsob siya sa dibdib ng lalaki. Mariin niyang itinukod ang mga kamay sa dibdib nito. Nanggigigil pa rin. You're not getting up, Mavi. Shut up. I hate you. Niyakap siya ni Earl. Halos katulad noong gabing. Lasing siya at pinipigilan siya makagalaw. At gaya noon, sa umpisa lang siya nagtangka dahil naisip na walang saysay kahit magpapalag. Para siyang nakipagsuntukan sa pader. Kaya hayun siya, nasa loob ng mga bisig ni Earl, walang magawa kundi mabilis na humiga. Huminga para doon ilabas ang lahat ng inis. Baby, huwag ka nang magalit sa akin. Paglalambing ni Earl na hinahagod pa ang kanyang buhok at paminsan-minsan ay hinahalikan. Sasabihin ko rin naman sa iyo ang totoo. Ngayon ko lang naalalang hindi ko pa nga pala nasasabi sa iyo. Paano ngayon mo lang naalalang hindi mo nasabi? Mataas pa rin ang boses ni Mavi. Ewan ko ba, siguro naisip kong hindi na importante. It totally slipped my mind. Pero na lamang nasasabihin ko rin mamaya kasi syempre, magpapaalam ako sa'yo. Pupunta ako sa Singapore bukas ng hapon. May shoot doon. You wanna come, baby? Inuuto mo ako. Napaingo siya kahit kumakaliwa na ang kalooban. Ikaw pa? Kaya ka bang utuin? Natawa si Mavi sa narinig. Noon lang lumuwag ang pagkakayakap ni Earl. Tinuro niya ito sa dibdib. Ikaw talaga, nakakainis ka. Huwag ka nang uulit ha, kakalbuhin kita sa susunod, baka akala mo. Opo, hindi ako sasama sa Singapore pero dapat, uwian mo ako. Syempre naman, ngiting-ngiti niyang nakagat ang ibabang labi. Uy, natutuwa ako. O tingnan mo to, kanina galit na galit ngayon natutuwa. Niyakap niya ng mahigpit si Earl, saka pinupog ng halik. You have no idea how I relieve. And how I am that you're going out of town for a shoot and not to sell your services to some dirty old lady. Oo naman, sus. Ikaw lang naman talaga ang dirty old lady ko. Puwisit. Tawa ng tawa ang lalaki. Bawal na nakausli ang uso at baka biglang mapapak. Lalong inusli ni Mavi ang uso. Siyempre pa, gusto niyang mapapak. At nangyari naman. You look happy. I am. Ipinatong ni Mavi ang pasalubong na ensaymada sa mesa ni Aiza. I can't believe you didn't tell me. Earl really isn't a paid escort. Oh, kumunot ang noon nito.
He didn't tell you? He did. I found out. Oh, kainin mo na tong ensaymada. No, no, no. Mukhang mainit ang ulo ng kapatid. Dinidismiss ang paboritong mega melt. I'm on a diet. Tumaas ang isang kilay niya dahil noon lamang niya narinig kay Aiza ang salitang diet. Okay naman kasi yung pangangatawan nito. Kahit mahilig sa matatamis at matatabang na pagkain, ay hindi tabain ang kapatid. What's up with you? Nothing, nothing. Alright. Well, I'm sorry, miss. Natawa siya. Where's the husband? I don't know, okay? I don't know. Daig pa ng nakasyabu na sabi ni Aiza. Masyado itong hyper, na galit na hindi niya maintindihan. Nagsindi ito ng sigarilyo para muli ring patayin. Shit, I have to stop smoking or I won't last a minute on the treadmill. So now, you go to the gym? This is highly interesting. Kapag niyayaya kasing mag-gym, si Aiza ay tinatawanan lang siya. Malayo ang mga interes nila sa buhay. I love you. But will you please leave me alone? Natawa na siya. Okay. I'm going to the mall. Call me up when you're ready to talk about things. Tumango lang si Aiza at nagsindi uli ng sigarilyo para lang patayin uli. Naiiling na lumabas na si Mavi ng opisina at nagtuloy nga sa mall. Mag-isa lang siya kaya nagpa siyang tawagan si Marty. Dumating naman agad ang kaibigan. Siguro nga, totoong kapag masaya ang isang tao ay gustong ibahagi ang lahat sa kasiyahang iyon. Hindi na makasingit pa si Marty sa usapan dahil sa dami na naikwento niya. Open naman siya sa kaibigan. Alam nito ang lahat ng bagay sa buhay niya. Ganon din si Marty sa kanya. Inilibre pa niya ang kaibigan sa paborito nitong restaurant. Habang kumakain, sinamantala ni Marty na puno ang bibig ni Mavi para makasingit. Ibig mo sabihin, kaya mo lang ako kinita ay para magbili ng kung anong tanong sa inyo. Sabihin kung ako ang magpapakilala sa boyfriend mo ni hindi ko pa nakikilala. Pero nakita ko na sa picture at nasisiguro kong dako. Nakataas ang isang kilay na sabi ni Marty. Tumango siya. Natatawa. Okay, pero kuy daw ka. Selos naman si Miggy. I know. At wala ka na talagang feeling sa loko-lokong yon. Walang-wala na. Well, that's good for you. Pero bakit hindi mo na lang sabihin sa lahat ng totoo? Total, hindi pala paid escort yung jowa mo. I can't. I'm gonna look pathetic. Me and Earl talked last night about that. Sabi ko, paano ngayon? Nasabi ko sa lahat na businessman siya. Sabi naman niya, totoo naman din daw yun. He has a couple of businesses abroad. Like what? Nagkibit-balikat siya. I don't know. I didn't ask. How's that? Ikaw pa o syusera ka? I don't know. Ngiti-ngiti si Mavi. Ang hirap ipaliwanag. Siguro darating din ang panahong mas magiging matagal ang pag-uusap nila ni Earl. Masyado pang bago ang relasyon. Kaya masyado pang mahalaga sa kanya ang samantalahin ng panahong kasama ang lalaki. Mas masarap kasing yakap lang siya nito at nagkakaintindihan na sila na ganoon. Sino pa ang gaganahang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi rin ganoon kaimportante, gaya ng iba't ibang source of income ni Earl. Ang simpleng katotohanan ay pareho silang stable at hindi nagbebenta ng aliw ang lalaki. That was it. How is he as a boyfriend? I don't know if it's right that I'm calling him my boyfriend already. I mean, nothing's official yet. But Marty, inabot niya ang kamay ng kaibigan at pinisil. He is wonderful. I'm happy for you. Sa pagkakataong yun, si Marty naman nagkwento. Ang sama siguro niyang kaibigan dahil hindi siya masyadong interesado sa mga sinasabi nito. Gusto niyang si Earl uli ang pag-usapan. Parang ang dami-dami niyang kwento tungkol sa binata, samantalang sandali pa lamang naman sila magkakilala. Nung magring ang cellphone ni Mavi, napaismid siya nang mabasa ang pangalan ni Miggy. Napilitan siyang sagutin ang tawag. Nagtatanong ito kung nasaan daw siya. Sinabi niyang kasama si Marty sa isang Italian restaurant. Nandoon din daw ang lalaki sa mall at pupunta sa nasabing restaurant. Bago pa makatanggi, ay nawala na si Miggy sa kabilang linya. Nakakainis. Bilin pa naman ni Earl. Huwag ko nang kakausapin si Miggy. Hayaan mo na. Pagtripa natin, hayaan mo siya magbayad ng bill. Ano ka ba? Naisip niyang nandoon naman si Marty kaya okay na rin. Hindi nagtagal, nandoon na rin si Miggy. May pasalubong pang chocolates.
atas ng kagandahang asal niyang tanggapin, pero nagbiling huwag na uli siyang bibigyan. Si Marty ang bumungka sa usapan. Mukhang hindi naman na ilang si Miggy sa minsan ay may kaanghangang tiradera na kaibigan. Mukhang masyado pang nagpapakumbaba ang lalaki. Mavi wondered what was going on inside that oaf's head. Sa tinagal-tagal ng panahon na may tsansa pa ang lalaki sa kanya, ngayon naman ito biglang sumulpot. Halatang halata at sinabi na rin naman ni Miggy ang intensyong makipagbalikan. Nasabi na niyang masaya siya kay Earl, kaya bahala na si Miggy sa buhay nito. Hanggang sa magpaalam na si Marty, tumayo na rin siya. Kaya ng usapan nila, si Miggy ang pinagbayad nila kahit wala itong in-order maliban sa iced tea. Sinabi nitong ihahatid na siya sa parking area, pero nagdahilan siyang padaan pa siya sa bookstore. Inakala niyang makakakuha na ng lalaki ang ibig sabihin niyang iyon, pero nagpilit pa rin samahan siya sa bookstore. Napilitan tuloy niyang gawing dumaan roon. And there, to Mavi's surprise, she saw Isa and Carl. Mukhang nagmamadali ang kapatid na kinawayan lang siya. Si Carl ay binati lang siya. Nag-mental note siyang patitikimin ng matinding sermon ng lalaki kapag nilinaw na sa kanya ng kapatid ang lahat. Napabili si Mavi ng libro nang wala sa oras, hanggang sa ihatid na siya ni Miggy sa kanyang sasakyan. "I'll text you, okay?" sabi nito. For some reason, she couldn't flat out tell him to go shove it. Siguro dahil naalalang nararamdaman nung siya ang humihingi ng isa pang pagkakataon dito. Ganoon naman ka-deserving si Miggy. Ayaw niyang maramdaman nito ang panliliit. No one deserved to feel that bad, not even someone like him. So, she nodded uncaringly and stepped inside the car. Pagkatakbo ng sasakyan, si Earl na agad ang laman ng kanyang isip. "Did you miss me?" "You have to ask." Inirapan ni Mavi si Earl. Sa paraan pa lamang ng pagsalubong niya, siguradong nahalata ng lalaki kung paano niya ito na-miss. Pagkatapos ay nagpapakit ito ng ganoon. Inakbayan siya ni Earl papasok sa opisina. Kadarating lang nito sa kanilang lugar mula sa Palawan kung saan kinuha ang isang international agency sa serbisyo nito. 2 araw lang ang lalaki roon pero miss na miss niya na. They had been dating for a month now. "How have you been? Is there anything wrong?" Sa halip ay sabi ni Mavi. Parang pilit na pilit ang ngiti ng lalaki. "Wala naman, pagod lang sa biyahe." "Want a massage? I'm an expert." "Sure you are. You're an athlete." "What's the matter?" Parang hindi biro ang sinasabi ni Earl. Parang may ibang gustong iparating. "Nothing. I just presume you always gave Miggy a massage. That's all. You know, after a game, you're there and you've give him a... I used to. I won't deny it. But I don't like what you're trying to imply. Hindi na nakakatuwa ang pagsiselos mo, ha? Matagal ng panahon yon. Ikaw talaga." Dapa. Kahit naiinis sa sinasabi ng lalaki, ibinaliwala na lang niya. Ano magagawa niya kung sadyang seloso si Earl? Mag-uusap sila ng masinsinan tungkol doon kapag maganda na ang mood nito at hindi napagod. Hinagod niya ang likod ng lalaki. His body still amazed her. "Did you see him while I was away?" "No." Pagsisinungaling ni Mavi para hindi na humaba pa ang issue. Ang totoo, 2 ulit siyang pinuntahan ni Miggy sa school nung wala si Earl. Palaging sinasabi ng ex-fiancé na wala naman daw masama sa pagbisita ng isang kaibigan. Inulit niya ang sinabing masaya na siya kay Earl. Ang sabi lang ni Miggy, hindi raw nito kinokontra yon. Ibinaba ni Earl ang t-shirt at tumayo. Tuloy-tuloy sa kanyang refrigerator at naglabas ng maiinom. Nakasunod lang siya at tumukwang din sa ref. Saka kumuha ng isang chocolate truffle at sumubo. Bigay iyon ni Miggy at nang hinayang naman siyang ipamigay sa iba. Masarap ang truffle. Paborito niya. "Nice truffle," sabi ni Earl. "Yeah, I bought it," sabi ni Mavi. Saka nag-iwas ng tingin. What he didn't know wouldn't hurt him. "Halika na dito." Ilang sandaling pinagmasdan lang siya ng lalaki. Parang may gustong sabihin pero hindi na tinuloy. Sobra naman siyang na-guilty kaya siya na ang lumapit at naglambi din sa leeg nito. Dinampian niya ito ng halik sa mga labi. Ang cute talaga ng pogi. "Stop it." "Bakit kaya mainit ang ulo ng pogi ko?" "Mavi." Not good, not good." Unti-unti nang napapangiti si Earl. Ipinagpatuloy niya ang paglalambing hanggang sa parang hindi na ito nakatiis at binitbit na siya sa baywang papunta sa couch. Naupo ang lalaki sa kaprenteng sumandal. He beckoned her to come to him. "If you really miss me, show me." Tinapik pa ng lalaki ang hita.
Fasten your seatbelt, honey. She grinned. Honey, I'm cooking us dinner. Ngiting sabi ni Mavi kay Earl. Palabas na siya ng supermarket. Nakapamili na ng lulutuin. Walang okasyon, gusto ko lang na ipagluto siya. Aba, lavable na nga. Nagpapa-lavable pa. Sabi naman ng lalaki na alam na yung nakangiti base sa pananalita. Humagighik nang nagpaalam si Mavi. Alam niya nasa Maynila si Earl at naghahanap ng mga litratong isasama sa exhibit nito sa susunod na taon. Pinuntahan na niya ang sasakyan sa basement. Natigilan siya nang mapatingin sa isang hindi tended na kotse na ilang sasakyan lang ang layo sa kanya. Kitang-kita niya si Miggy at isang babae na naghahalikan. Torrid, Colonel. Nakakailang papasang foreplay sa porn. Wala naman siyang naramdaman kundi inis. Hindi dahil nagselos kundi dahil nabwisit na paporma-porma pa si Miggy sa kanya. Yun pala may girlfriend na. Naitakip na lamang niya sa gilid ng mukha ang kamay at nagtuloy sa paglakad. Mavi, napilitan siyang huminto sa paglalakad. Nang lumingon ay nakita si Miggy. Pawisan at kabababa pa lamang ng sasakyan. It's not what it looks like. Parang tulirong sabi nito. I don't care. You don't have to explain. And zip up. Earfly is open. Napailing si Mavi at ipinasok na sa kotse ang pinamili. Mavi, please understand. It's nothing. Believe me. Sa susunod lang, humanap ka ng kotseng may tint. Sumakay na siya sa sasakyan at pinaandar iyon. She couldn't care less if he did it there. Nakakairita nang magpaliwanag si Miggy. Wala naman itong obligasyon na gawin iyon. Na makauwi sa bahay, nilagay ni Mavi sa silent mode ang cellphone dahil panay ang tawag nito. Nag-text na lang siya at sinabing walang kaso ang nakita pero panay pa rin ang tawag nito. Naghanda na siya ng dinner. Pakanta-kanta pa habang nagluluto. Eksaktong hapunan ay nakahain na siya. Mabango at maganda. Sinalubong agad niya ng halik si Earl nang pumasok ito sa bahay. Ito ang gusto ko sa'yo eh. Hinaplos nito ang kanyang mukha. They had dinner and then they made heart-stopping love 3 times. She slept in his arms. Tanghali na siya nagising kinabukasan. Dala na rin ng sobrang pagod. Wala na si Earl sa kanyang tabi. Nakangiti siyang bumangon at nagpunta sa kusina. Ang hinala niya nandun ang lalaki at naghahanda ng almusal. Gayun ang palaging ginagawa kapag doon natutulog. But he wasn't in the kitchen. Gayunman, napangiti si Mavi na makitang may bouquet ng bulaklak sa mesa. Nayakap niya iyon sa kabinasa ang kalakip na card. Mav, I wanna make it up to you. How about dinner tonight? Miggy. Napanganga si Mavi at parang napasong binitawan ng bulaklak. Nasa loob na ng bahay ang mga bulaklak. Ibig sabihin, nandun pa si Earl nang dalhin doon ang delivery boy. Natutop niya ang noo. Alam na niya kung bakit wala na ang lalaki. Malamang na nagselos na naman. Gusto niyang balatan ang buhay si Miggy. Dali-dali niyang tinawagan si Earl. Sinagot naman ito ang tawag. Honey, I'm sorry. Hindi ko naman kasalanan kung nag-i-insist pa rin si Miggy, hindi ba? Bungad ni Mavi. It's okay. Honestly, Mav, it's okay. Sigurado ka? Eh bakit wala ka na dito? Pinauwi ako ni Papa sa Santa Lucia. Nasa sasakyan ako ngayon. I'll text you. Iyon lang at nawala na si Earl sa kabilang linya. She knew nothing was okay.